reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. Yes, He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Once again, reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Hallelujah. To you.
Kristo, Lord God. Pinasasalamatan ka namin, Lord, na palagi mo kaming iniingatan. Palagi mo kami, O Diyos, pinapalakas at hindi mo kami pinababayaan, Lord God. Sa tuwi-tuwi na, O Lord God, Ikaw, Diyos, ang nagbigay ng lahat ng bagay. Hindi mo po kami pinagkulang sa mga pagpapala at mga biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sumayo, O Diyos, ang lahat ng papuri pasasalamat sa mga bagay nito, O Diyos. Maging sa hapong ito, Lord God, na ipinagkaloob sa amin. Dalangin po namin, Lord, na Ikaw ang manguna. Lord, walang tao, Lord God, na makapag-uudyok sa amin na maging kabahagi ng gabi ng pananalangin, kundi ang iyong Santong Espiritu, Lord God. Ang lahat ng mga bagay, Lord, ay may pahintulot ka, Panginoon. At Lord, pinapasalamatan namin ang mga bagay nito, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw, O Diyos, ang magpala sa bawat isa sa gabing ito. Na Ikaw, O Diyos, ang mag-meet ng expectation, Lord God, at bawat prayer request, Lord, ay nawa makabot sa iyong luklukan ng awa, Panginoon. At pagpatawad mo po, Diyos, ang aming mga nagawang kasalanan at mga kamalian, Lord God, sa iyong harapan. Pakalinisin po, Diyos, sa aming puso upang maging dalisay ito, Lord God, sa pagharap namin sa iyo sa hapong ito, Lord God. Pagpalain mo po, Diyos, mga gagamitin mo sa likod ng pulpito. Sila, O Diyos, na nagpapagal sa iyong mga upasan, Lord God. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-anoint, Lord God. Maging mga kapatid namin, napadako pa lamang sa bahay-sambahan, kung paano mo po kami iningatan, Panginoon, gayon din po, Lord God, ang igawan mong pag-iingat sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo din po, Diyos, ang mga kapatid namin na gumaganap ng ganitong uri ng gawain sa mandako sila naroroon, Lord God. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay idunudulog namin at tinitiwala sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. Amen. At makakapuno po ang bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa gabing ito na muli niya tayo dinako sa bahay-sambahan, mga kapatid. Binabati ko po ngayon ng magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Amen. Ngayon ay March 25 na. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng buwan na to. Itong March na to. At magtatapos na naman. At papasok na naman ng February. April. Kaya salamat sa ating Diyos na iniingatan niya tayo. Amen? At habang inaantay natin ng iba pa nating mga kapatid, umawit muna tayo ng masayang awit. Awiting sa sabing Leave It There. 113 na ating mga songbook. If the world from you ain't home, and you have to get along with meager fare, just remember in His word how He feels the little bird. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust Him, never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. If your body suffers pain, and your health will not regain, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows the pain. Jesus knows the pain you feel. He can save, and He can heal. Take your burden to the Lord and leave it there. Amen. Leave it there. Leave it there. When you're in the sa sail,
prayer. Amen. He will make a way. He will make a way for you and will lead you safely through. Take your burden to the Lord and leave it there. Next stanza, when you youthful days, youthful days are gone, and old age is stealing on, and your body bends beneath the weight of care. He will never leave you there. He will never leave you there. He'll go with you till the end. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust Him, never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Amen. Thank God. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. Salamat sa ating Diyos sa awiting ito. At dahil dala ko na sa isa pang bagay ng ating buhay, ang pagbabalik na masasalamat kapag alin ng awit sa ating Panginoon, testimony. Nais ko pong bigyan ng pagkakataon kung sino mo ko sa inyo, mga kapatid. Amen. At kung wala man ay nais kong sumantalin ng pagkakataon na magpasalamat sa ating Panginoon sa pag-iingat niya, sa pagtuturo at sa trabaho na ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan ng kapatid. Tunay na napakahirap na ang daming kasing kausap, ang daming kaharap, no? So, mga iba-ibang mga mukha, mga estudyante, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan, mga kapatid. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri pasasalamat, maging sa patuloy na pag-iingat niya, dahil nakita natin na ang panahon natin ngayon ay medyo hindi na komportable, mga kapatid. Nakita natin yung mga nangyayari sa paligid na tumataas yung gas, tumataas yung petrolyo, yung mga diesel, at yung mga bilihin tumataas. Kanina nga, nahirapan kami sumakay kasi ng jeep, so strike. Ngunit ang Diyos pa din ang bibigay ng, ang gumagawa ng kaparaanan upang maka-attend tayo sa prayer meeting, mga kapatid. Kaya sa Diyos ang lahat ng pupulpasalamat. At kanina, kakakita ko lang na sa barangay namin, sa pinagbuhatan, mayroong binaril. Napaka-cruel na ng mundo na kinabibinan natin. Walang kasiguradaan kundi sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi natin masabi dahil yung mga biktima ng gano'n, wala namang kamalay-malay. Nasa likod na pala nila. So, bigla silang binaril. Grabe, nakakatakot na. Pati yung ugali ng mga bata ngayon, nakakatakot na. May estudyante nga ako na hindi ko ma-picture out na yung kanyang story ay napaka-dark. Kung i-compare natin, mga kapatid, sa sarili natin ay medyo mapaalad pa tayo dahil yung estudyante ko pa lang yun ay iniwanan na ng parehas na magulang. 16 years old siya, panganay. Yung tatay niya ay nagda-drugs. Sa barangay lang daw siya naka-stay. Tapos yung nanay niya, hiwalay na sila nung magkasawa. Yung magulang niya, hiwalay na. Tapos yung nanay niya, may kinasama ng ibang lalaki. So pagkatapos nung iniwan na sila. So yung mga estudyante kong yun, nandun daw sa bahay ng kamag-anak. So ang hirap. Nag-share siya sa akin. Tapos sa end ng conversation namin, sabi niya, "Sir, salamat kasi nasabi ko yung mga unsaid thoughts ko
Kaya sabi ko, ganun ba? Sabi ko, sa Diyos ang pasasalamat na kapag ka nakakausap natin yung mga ganun kapatid ay nakakapagbigay pala sa tulong ng Panginoon tayo ng comfort o yung kumbaga nagagaanan sila sa atin pagkausap nila tayo mga kapatid. Dahil sa kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Amen. Alam ko na naranasan niyo rin yan. May nakausap din kayo na gano'n, na hindi niyo ma-picture out yung kanilang buhay, pero kapag kinausap nila kayo ay lumalakas sila mga kapatid. Dahil yun ay sa santong espiritu ng ating Diyos na nasa ating mga kapatid. So, kwentuhan ko lang kayo kasi wala kayong mga testimony eh. Ayun pala, Sister Dita, kakarating ka. Bakit ito? Sister Dita. Pinasalamatan po ang Panginoon dahil nung Huwebes, biyahe ko papunta Misiha. Tapos, maayos naman ang biyahe ko. Hanggang pagbalik ko ng Sabado, ay pinasalamatan ko ang Panginoon sa Kristo sa pag-ingat niya sa akin sa paglalakad sa sakay na. Kahirap na yung public kasi sobrang mahirap yung dinadaanan ng bus. Kaya pinupuri ko na, pinupuri ko ang Panginoon sa kabila ng lahat. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos. No? So, salamat sa ating Panginoon sa mga testimony yan. So, mamaya, sa ating kainan, meron pa akong isi-share. So, napakasarap pala maging Kristiyano, mga kapatid. Amen, sa tulong ng Panginoon. Hindi ko na, may thoughts ako sa isip ko, pero pinibigyan ako ng Panginoon ng salita. So, mamaya na lang pag kumakain tayo. So, handa na po ba bawat isa, mga kapatid? Inanyahan ko na po bawat isa na tayo tumayo. Dadako na tayo sa pinaka sentro na bahagi ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng ating Diyos. Awitin natin, Change My Heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Langisan mo ang puso mo.
muli, Panginoon, ang pag-ibig na ipinagkaloob niyo sa amin muli, Panginoon, ang kapahayagan na gumanap ng ganitong uri ng gawain, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, sapagkat naging mabuti ka po sa amin, Lord Jesus. Pagpatawad, Panginoon, anuman aming pagkukulang o kalabisan, Panginoon, na nagawa sa harapan, Lord Jesus. Maging karapat dapat nawa kami, Panginoon, sa iyong harapan sa pagtanggap ng iyong mga salita, Panginoon, Lord Jesus, at ang aming mga panalangin nawa ay muling umabot sa iyong luklukan ng awa. Pagpalain niyo, Panginoon, ang salita na aming pag-uusapan at magkaroon nawa, Panginoon, ng kapahayagan sa kalagitnaan, Panginoon, upang aming maintindihan ang iyong salita at umuwi kami, Panginoon, na busog ang aming spiritual na kalalagayan, Panginoon, Lord Jesus. Ang managawa ng kaaway ay huwag niyo pong pahintulutan, Panginoon. Langit namin, Panginoon, ang iyong mga anak sa manda, Panginoon, na gusto rin, Panginoon, gumanap ng ganitong gawain, ngunit sa anumang kadahilanan ay ikaw ang nakakalam, Panginoon. Abutin niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang gumagawa din, Panginoon, ang ganitong uri ng gawain, Lord Jesus, sa manda ko sila naroon. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kataas-taasang paborito, salamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ng aming Diyos, tayo paligtas. Amen. Buksan po natin sa 1. John chapter 11. John chapter 11 verse 1 hanggang 45. Babasa po tayo ng mga ilang talata. Kung yun na po nasumpungan, basahin natin sabay-sabay. Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now Jesus said, Love Martha and her sister and Lazarus. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judea again. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou hither again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. These things said he, and after that he said unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Howbeit Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I was not there, to the intent he may believe. Nevertheless, let us go unto him. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, Let us also go, that we may die with him. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God,
which should come. When they saw Mary, that she rose up hastily, and went out followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there. Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been there, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled, and said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see. Jesus wept. Then Jesus said, The Jews, Behold how he loved him. And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Jesus therefore, again groaning himself, coming to the grave, it was a cave, and a stone lay upon it. Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he had been dead 4 days. Jesus said unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead come forth, bound hand and foot with great clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did, believed on him. Yan ang salita ng ating Panginoon. At pagpalain ng bawat isa, makakaupo na po bawat isa. At isang pagpalang gabi po sa bawat isa. Sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. It's good to be back in the house of the Lord. Amen. At it's still a blessing for us na nakakapagpatuloy pa rin tayo in times of mga kalagayan natin sa sanlibutan. Amen. And we knew na mangyayari ang mga bagay na ito. Amen. So, sa hindi na pagpapakatagal, dadako tayo sa ating pag-uusapan na pinamagatang When Answers Aren't Enough, There is Jesus. Amen. Kung saan kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, hindi lahat ng panalangin ay nakaayon sa ating kagustuhan. Madalas, nakaalign sa kagustuhan ng Panginoon. Pero bilang tao, gusto natin na yung panalangin natin may kasagutan agad. Amen? So, sa ating pag-uusapan, na kapag ikaw ay nanalangin at tinugon ka ng ating Panginoon, sometimes, yung tugon ng ating Panginoon is hindi sapat. Tama? Amen? Bilang tao, makikita mo na, Lord, hindi ito yung gusto kong kasagutan. But may kasagutan yung Panginoon. Pero lagi mong tatandaan, kapatid, that when the answers aren't enough, there is Jesus. Amen? Pero alam natin na kasagutan ng ating Panginoon is kahit kailan hindi pwedeng hindi enough. Amen? Sapagkat naman kasagutan ng Diyos ay nakaayon sa kanyang kagustuhan. Amen? So, nakikita natin, kapatid, na sa buhay natin mga tao, kapatid, darating yung mga sandali na makikita natin na kahit anong ingat mo, diba? Kahit anong bait mo or kahit anong mga kabutihan ang ginagawa mo, sometimes hindi pumapabor sa atin yung lahat. Diba? Sinasabi natin, hindi sa atin pumapabor yung panahon. Diba? Naiisip natin yun. Minsan, yung puso mo, hindi lang siya basta malungkot. Sabi nga nila, diba, kundi madalas broken-hearted ka. Hindi lang sa pag-ibig, kundi dun sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Diba? So, makikita natin yung reality ng sanlibutan. Tama? Na kapag may kadiliman, sobrang
mabigat. Tama? No? And walang explanation doon. Alam natin na ang kadiliman ay gawa ni Satan. At lahat yung kabigatan. Diba? So, kapag na-feel natin yun, minsan parang hindi pumapabor sa atin yung lahat ng bagay. Diba? Minsan naiisip natin, siguro hindi kumikilos sa atin yung Diyos. Diba? Pero malalaman natin sa ating pag-uusapan na yung pagkilos ng Diyos is nakaayon sa kanyang kagustuhan. Tama? Ano man ang kasagutan niya ay nakaayon yon sa kabutihan mo din. Amen? Diba? Sabi nga nila na kapag na-reject ka daw, rejection is redirection. Sabi nga nila, diba? So, makikita natin sa ating pag-uusapan ngayong gabi na ang ating Panginoon kailanman ay laging enough sa atin. Amen. Amen? So, sa nabasa natin sa John 11, verse 6, sabi dyan, nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumaang 2 araw ng panahon na yon sa dating kinaroroonan niya. So, nakita natin, nalaman ni Jesus na si Lazarus is may sakit. Pero, nanatili pa rin siya ng 2 days kung nasaan si Jesus. Tama? So, makikita natin kapatid yung katahimikan ng Diyos kasi hindi agad siya pumunta kay Lazarus. Tama? Yung katahimikan ng Diyos is hindi nangangahulugan na wala siya. Tama? It doesn't mean na wala yung Diyos just because tahimik siya sa'yo. Tama? Diba? Kasi minsan, yung delay, may katawag na delay, yung kasagutan sa'yo ng Diyos, yung gusto mo kasi ngayon na eh. But sometimes gusto niya, susunod na araw mo pa makuha. Tama? And yung delay. Tama? And yung delay na yon is may paghahanda para sa malaking milagro o may malaking kapangyarihan na lalabas sa iyo ang ating Panginoon. Tama? Diba? Na hindi kayang abutin ng ating kaisipan. Tama? Diba? So, buksan natin Psalms 27. Kapag tayo ay nananalangin ang gusto ng ating Panginoon ay marunong tayong maghintay. Tama? Sabi niya dyan, Psalms 27 verse 14, mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. So nakita niyo kapatid, sabi niyan, wait on the Lord. So yung paghihintay is hindi sayang yung oras. Di ba? Kasi ito yung proseso kung saan pinalalakas ng Diyos yung ating puso. Sabi niyan sa Psalms, di ba? So kapag kapag yung sagot ng Diyos is wait, yung layunin is strength. Tama? Hindi para parusahan ka ng Diyos. Kundi kaya ka pinaghihintay para tumibay yung puso mo. Tama? Nagkakaroon ng trust, pananampalataya. Tama? Yung gusto mo ngayon, pero ang gusto niya the next 2 days pa. And you are waiting for the next 2 days. Sa sobrang bilis ng oras, feeling nga natin mabagal eh. Kaya gusto natin lahat ng panalangin natin madinig agad. Diba? Pero sabi ng Diyos dito na pag naghihintay ka sa ating Panginoon, ipinapalakas niya yung puso mo. Amen? So, kapag yung tanong natin, tama, lagi tayong may tanong sa ating Panginoon. Kapag yung tanong natin, o yung mga bakit natin sa ating Panginoon, di ba? Madalas tayong tatanong, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit nangyari to? Bakit nangyari yan? Di ba? So may mga tanong tayo, may mga bakit tayo. At yung mga bakit na yun is walang sapat na paliwanag. Tama? At nakikita natin, doon mo marirealize na kapag ang sagot sa katanungan mo ay hindi sapat, nariyan si Jesus. Amen? Di ba? Maintindihan natin yan mamaya. So bilang tao, gusto natin yung kaisipan natin is wired or nakakonect sa logic and solutions. And alam natin ang kaisipan ng Diyos is iba. Tama? Di ba? Napakahirap tanggapin na yung kapag yung kasagutan is hindi sapat, parang ang bigat. Tama?
Kapag yung sagot ng Diyos sa'yo, sa panalangin mo is iba sa ina-expect mo, mabigat yung nararamdaman mo. Tama? Sabi niya, sana'y narito, di sin ang kapatid ko ay hindi namatay. Tama? Nakita niyo yung gusto ni Martha at yung ginawa ni Jesus. Tama? Di ba? Yung sagot ni Jesus sa kanya is hindi enough. Di ba? Yung sa take ni Martha, feeling niya hindi enough yung ginawa ni Jesus. Kaya sinisan niya na, kung nandito ka sana, buhay pa si Lazarus. Tama? Di ba? So, ito yung limitasyon ng tao. Nakatingin tayo sa nakaraan. Nakatingin tayo dun sa sana. Di ba? Nahihirapan tayo makita yung plano ng Diyos dahil sabi nga nila, nakatitig ka sa kawalan. Di ba? At mahirap tanggapin na hinahayaan ng Diyos yung isang bagay na alam natin kaya niya namang pigilan. Tama? Kaya niyang hindi mamatay si Lazarus. Pero alam natin na may greater na mangyayari kasi. Amen. Tama? So, may kita natin bakit hindi natin maintindihan yung ginawa ni Jesus. I mean, si Martha, bakit hindi niya naintindihan at first yung ginawa ni Jesus? Diba? Kasi sabi diyan sa Psalms, buksan natin ulit. Balik tayo sa Psalms. Kung paano si David, na matalino rin tao, pero naging katarungan din sa kanya ito. Psalms chapter 13. Verse 2. Sabi ni David, how long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? So nakita niyo kapatid, kapag yung sarili natin, kina-counsel natin o yung logic lang yung pinapakinggan natin, no? Ang mangyayari is laging sorrow. You're counseling your soul. Tama? Di ba? Yung counsel in my soul is pakikipagtalo sa sarili. Tama? Kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Nakita niyo kapatid, sabi niyo dyan, hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa. Kumukuha siya ng payo sa sarili niya. Tama? Di ba? At ganun din si Martha. Nag-expect siya ng gusto niyang kasagutan kaysa sa kasagutan ng Diyos. Amen? So, may kita natin kapatid na yung flesh, it's really weak. Diba? May kita natin dito na yung spirit, it's indeed willing. Pero yung flesh talaga, it's weak. Amen. Diba? Kahit naman si Jesus, inamin ni Jesus na yung ating katawan at emosyon ay may hangganan. And it's okay to feel weak. Even Jesus himself umiyak. Amen. Diba? So, it's a human condition. Diba? So, yung katahimikan ng ating Panginoon, it doesn't mean na iniwanan ka niya. Amen? Sapagkat yung kaisipan mo kasi, katulad ng sinabi natin, yung kaisipan mo is hindi niya kaisipan. Amen. Diba? For as the heavens are higher than the earth, ganon din ang kaisipan ng Diyos. His ways are higher than our ways. Diba? Even His thoughts. Diba? So yung level at pag-iisip ng Diyos is parang lupa. I mean, ang langit at lupa. Tama? Diba? Magkalayo. So, hindi mo para sukatin yung katapatan ng Diyos sa'yo. Sabagat yung isip mo, limitado. Amen. Amen? So, makikita natin si Job. Diba? Si Job chapter 19. Nung si Job, alam natin yung story ni Job kung saan maganda yung story niya. Wealthy. Tama? Magandang pamilya, magandang buhay. Diba? May mga alaga. But suddenly, nawala lahat. Even his friends. Tama? Yung kanyang asawa. Diba? Pero si Job, nanatili sa ating Panginoon. At naiintindihan niya despite of all that. Tama? Diba? May kita natin mamaya na bakit natin to didiinan tong part na to na sa gitna nung nangyari kay Job, kung saan wala siyang mahanap na sagot, diba? Walang explanation eh. Diba? Nasa dulo yung explanation. Doon siya tinanong ng Diyos. Pero before that, may mga tanong din si Job.
Di ba? Pero despite of all that wise, di ba, ng mga bakit niya, ng mga tanong niya, nakita natin na si Job na natiling mananampalataya sa ating Panginoon. Amen, di ba? Pinagkaloob kay Job yung revelation. Di ba? Na mawala man lahat, you have Jesus. You have God. Di ba? So makikita natin na hindi explanation yung naging refuge ni Job. At first, walang nag-explain sa kanya. But because of revelation, nalaman niya na yung kanyang manunubos ay buhay. Sabi dyan, 1925, that I know that my Redeemer liveth. Amen. Amen. And that He shall stand at the latter day upon the earth. So, nakita natin, di ba, katulad na lang nitong three Hebrew men. Di ba? Basahin natin sa Daniel. Yung kanilang story. Verse 17, chapter 3, verse 17. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin. Sa 16, si Shadrach, Meshach at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, sabi niya, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung hindi, ito nyo kapatid, meron na agad sagot sila. Kung hindi sila ililigtas, talastasin mo, O hari, na hindi kami mga glilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisimba man sa larawang ginto na iyong tinayo. So nakita nyo kapatid, may but if not. Diba? Mayroong may but if not, it's a faith ni na Shadrach, Meshach at Abednego na ayun yung tinatawag na rurok ng pagtitiwala, ng pananampalataya. Tama? Because it's a near-death experience. So, hindi nila inutusang magbago yung sitwasyon. Tama? Dito sa pag-uusapan natin, dapat matuto tayo kung paano manalangin. Tama? So, makita nyo kapatid, si Meshach, Shadrach at Abednego is hindi nila inutusan na magbago yung sitwasyon. Na nung nandun sila, na Lord, sana magbago yung isip ng hari. Hindi ganun yung thoughts nila. Tama? Kundi yung ginawa nila is isuko yung kanilang buhay sa desisyon ng Diyos. Sabi niya dyan, but if not, diba? Kaya sinabi niya dyan, hindi sila masusunog doon sa burning, sa furnace. Pero sabi niya dyan, kung hindi man, diba? Kung hindi, ngunit kung hindi pa rin kami maglilingkod sa'yo. Diba? So nakita niyo yung panalangin ng tatlo. Sila ay handa kahit hindi pumabor sa kanila yung mangyayari. Handa pa rin silang manampalataya sa ating Panginoon. So nakita natin, sabi niya dyan sa Isaiah, buksan natin. Chapter 43. Verse 2. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako isa sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. So nakita nyo kapatid, yung pangako dito is hindi yung pag-iwas sa apoy. Naintindihan nyo? Amen. Yung pangako, hindi para umiwas ka sa apoy, kundi para samahan ka niya doon sa loob ng apoy. Tama? Binabantayan tayo ng Diyos para hindi tayo matupok doon sa pagsubok. Amen. Tama? Diba? Nakita yung kapatid? So katulad nung, babalikan ulit natin yung sa John. John 11, verse 25. Makikita nyo dyan, sabi niya dyan, sabi ni Martha, si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Tingnan niyo yung sagot ni Jesus. Jesus said unto her, I am the resurrection. Hindi niya sinabi na I have the answer. Tama? Makita niyo na kapag ang Panginoon sumasagot sa atin, makikita niyo yung story,
hindi niya ini-explain kung bakit ganito yung nangyari. Ang ginagawa niya, pinapakilala niya kung sino siya. Amen. Tama? Si Job sa sitwasyon niya. Sabi niya, ano nangyari kay Job? Ganto ganyan. Hindi sinabi na kaya ka ganito Job kasi. Hindi, sabi niya. Di ba? Ano pinaliwanag niya? Sino? Sino si Job? Sino yung kausap ni Job? Tama? Katulad dito kay Martha. Hindi niya sinabi na, hindi, kaya ganito Martha. Kasi ganito mangyayari. Hindi, sabi niya, ako. Ako yung sagot sa'yo. Diba? I am the resurrection. Hindi niya sinabi na dala ko yung kasagutan sa'yo, kundi ako yung sagot sa'yo. Katulad ng ating pinag-uusapan ngayon, kapag yung ikaw, nanghihingi ka ng kasagutan sa Panginoon, hindi niya para i-explain sa'yo kung ano nangyayari sa'yo, kundi siya, si Jesus, na meron ka. Tama? Naiintindihan niyo kapatid? No? So, may kita pa natin dyan. Sabi niya dyan, sa John 11 verse 21, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So, hindi nagbigay si Jesus ng lecture kay Martha o pinaliwanag dun sa nangyari. So, makita natin na kapag yung sagot is hindi enough, di ba? Sapat na kilala mo kung sino yung kasama mo. Di ba? So, sabi nga doon na kapag sa dilim, hindi mo kailangan ng map. Tama? Madilim. Ang kailangan mo is guide. Yes. Tama? Diba? At yun yung Diyos sa'yo. In times of kadiliman, you don't need map, you need Him, the guide. Amen. Amen? Diba? Sabi doon, the faith is the substance of things hoped for. Amen. Diba? For the evidence of things not seen. Diba? Mga bagay na hindi natin nakikita. Yung pananampalataya is substance or basihan natin. Na kahit wala pa tayong nakitang pruweba o sagot, nananampalataya tayo sa ating Panginoon. Amen? So ito, sa message ni Prophet, Christ is revealed in His own word. Na kadalasan ganito nangyayari sa atin. Pero sabi ni Prophet, I said, you pray wrong. Sabi niya dyan, we should never pray to change God's mind. Tama? Ganyan tayo. Gusto natin yung panalangin natin naka-align sa kaisipan natin. Pero sabi ni Prophet, we should never pray para magbago ang kaisipan ng Diyos. We should pray to change our mind. Hindi na nyo kapatid? God's mind don't need any changing. It's right, I said, not what you pray for. See? So yung panalangin is hindi para baguhin yung kaisipan ng Diyos. Tama? Hindi mo pwedeng baguhin ang kaisipan ng Diyos. Di ba? Kailangan ang panalangin mo is align. Alignment. Yung kaisipan mo sa kaisipan ng Diyos. Di ba? So wag natin gawing parang vending machine ang ating Panginoon. Na kapag naghulog ka ng barya is may darating sa'yo na kasagutan agad. Di ba? So, di ba, hindi ganon. Sabi nga doon, prayer is not a tool para daw i-bend yung plano ng Diyos. Di ba? Hindi mo pwedeng i-bend yung plano ng Diyos, kapatid. Di ba? Sabi diyan, but a way for us to align our thoughts with His Word. Di ba? So, hindi mo dapat para i-bend yung plano ng Diyos. But what are you gonna do? You're gonna blend sa plano ng Diyos. Tama? Kasi yung prayer hindi para baloktutin mo yung kamay ng Diyos kung anong gusto niyang mangyari sa iyo. Tama? Ang gusto niya sa iyo magkaroon ka ng sakit para maihayag mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero anong ginagawa mo? Sinasalag mo yung kanyang kamay. Di ba? So yung kaisipan mo at kaisipan niya magkaiba. At hindi pwedeng yung kaisipan mo is para baguhin ang kaisipan niya. Dapat yung kaisipan niya maging kaisipan mo. Amen? So, nakita natin kapatid na yung kailangan mag-blend yung puso mo at yung puso niya. Kailangan mo siyang panahanin sa yung puso. Amen? So, sabi niyan, in prayer we don't inform God of what we should do. Kailangan, sabi niyan, we ask God to transform us into what He wants us to be. Diba? So, katulad nung panalangin ni Jesus, ano sabi niya doon?
na yung sa Matthew, if I'm not mistaken. Ganyan, our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as it is in heaven. Diba? Sabi niyan, give us this day, our Father, but after this manner, therefore we pray, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So, nakita niyo kapatid, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So, bago natin hingin, kasi kasunod nun, give us this day our daily bread. So, bago mo hingin yung daily bread, which is your needs, tama? Kailangan unahin mo muna yung will niya. Thy will be done. Kailangan mag-align dun sa perspective, sa plano ng Diyos sa langit, na dapat ang mangyari is yung plano ng Diyos sa langit ay siyang mangyari dapat sa lupa. Di ba? Di ba? At sa buhay natin. So kailangan nakita natin na si Jesus, tinuruan tayo manalangin. Di ba? Kung saan kailangan natin i-surrender yung mga bakit natin at yakapin yung will ng ating Panginoon. Di ba? So, kailangan doon tayo maging triumphant through the tears, sabi ng kanta. Di ba? So, sabi niya dyan sa Philippians, Philippians 4:6-7, sabi niya dyan, sa 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So yung peace is hindi dumating dahil nakuha mo na yung gusto mo. Tama? Kundi dumarating ito dahil yung heart and yung mind mo is binabantayan ni Jesus. Sabi yan dyan, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus, and ito yung safe refuge natin. Tama? Gumaalala natin si Hannah. Di ba? Sabi doon kung para masundan lang natin sa 1 Samuel. 1 Samuel 10-18. First Samuel chapter 1, 10-18. Sabi niya, at siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong pagniningas, paghinagpis ng kaluluwa at tumangis na mainam. So, nakita niyo kapatid, may desperation. Diba? She was in bitterness of soul. So, nakita niyo yung alignment ng nangyari kay Hannah. Imbis na humingi lang siya ng anak para sa sarili niya, anong ginawa niya? Isinuko niya. Tama? Isinuko niya ito sa layunin ng Diyos. Sabi niyan, I will give him unto the Lord all the days of his life. May kapalit. Tama? Bigyan mo ako, Lord, ng anak at ito ang gagawin ng anak ko. Amen? And it's a revelation. Diba? Hindi pwedeng nanghihingi ka lang, tapos after nun, tapos na. Diba? So, matapos siyang manalangin at mag-surrender, hindi na siya nalungkot, kahit wala pa siyang anak nun. Kasi sabi dun, kung nasundan niyo dyan, sabi niya dyan, and her countenance was no more sad. Amen. Diba? Pero wala pa yung anak niya doon. Diba? Katulad ni Joseph. Genesis chapter 50, verse 20. Si Joseph, ano nangyari sa kanya? Maganda yung buhay niya. Paborito siya ng tatay niya. Tama? And all of the sudden, may nangyari sa kanya inggit. Nainggit ang kanyang mga kapatid. Tama? Diba? Sa 50 verse 20. So nakita nyo kapatid, nainggit yung kanyang mga kapatid. Anong ginawa? Binenta, umabot doon sa Egypto. Sa Egypt. Napunta sa mga Egyptyo. Napunta kay Pharaoh. Tama? So, ang dami nangyari sa kanya. Pero sabi sa Genesis 50 verse 20, at tungkol sa inyo, but as for you, ye thought evil against me. Amen dyan. But God meant it unto good, to bring to pass
as it is this day to save much people alive. So nakita nyo kapatid, naintindihan ni Joseph na yung plano ng Diyos is mas malaki kaysa sa mga nangyaring sakit sa kanya. Ama? Di ba? Even nakita ng ating kapatid na when people mean to break your heart, tama? Di ba? Mga kaibigan natin, iiwan tayo. Di ba? And malalaman mo bakit. Kaya sabi ng mensahe, sabi ng message that you should separate among them. Tama? Di ba? So, itong mga tao na to, di ba? Makikita nyo kapatid, si Joseph, pwedeng ganon din yung mangyari sa'yo. Pero pag naintindihan mo, pag nagkaroon ka ng kapahayagan, katulad ka ni Joseph, maintindihan mo na, ye thought evil against me, but God meant it unto good. Amen. Ama, nalayo ka sa mga kaibigan na yun. Ama, nalayo ka sa mga taong ganon. Di ba? So nakita mo kapatid, there's a greater reason kung bakit ka napunta sa ganong sitwasyon. Ama? Pero makita natin kapatid, na madalas yung plano ng ating Panginoon is hindi madali. Tama? But it's the best para sa atin. Amen? So, katulad ni Paul, di ba? Nag-request si Paul, di ba? 3 beses na nalangin. Naalisin yung tinik sa kanyang laman. Anong ginawa ng Diyos? Hindi inalis ng Diyos yung hirap. Tama? Pero ibinigay yung sapat na biyaya para kay Paul, di ba? My grace is sufficient for thee. Di ba? For my strength is made perfect in weakness. Sabagat minsan kapatid, yung sagot ni Jesus is hindi, I will take it away. Di ba? Madalas hindi ganun, kundi I will be with you through it. Di ba? Yun yung laging sinasabi ni Jesus. Peace I leave unto you. Hindi niya sinabi na magiging tahimik yung buhay mo. Di ba? Pero iiwan ko sa iyo yung kapayapaan. Di ba? So, di ba? Katulad sa Habakuk. Buksan natin, Habakuk. Si Habakuk, sa chapter 3, verse 7 to 18. Nakita natin dyan na kahit nawala yung lahat ng kabuhayan nila, di ba? Walang prutas, walang pera, walang kabuhayan, di ba? Pero si Jesus pa rin yung naging kagalakan nila, yung Diyos pa rin ang naging kagalakan nila. Sabi dyan sa 3:17 to 18, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield to no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds. Feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer of my stringed instruments. So nakita niyo kapatid, na yung sagot sa kasagutan nila ay hindi sapat. Pero nagkaroon ng kapahayagan ng kagalakan is hindi natatagpuan sa harvest, kundi doon sa harvester. Tama? Na yung biyaya kapatid is na kagalakan is hindi natatagpuan sa biyaya, kundi doon sa nagbibigay ng biyaya. Amen? Di ba? So nakita nyo kapatid, katulad nung bulag na lalaki sa John chapter 9 verse 2 to 3. Sabi sa 1, and Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. So, nakita nyo kapatid, no? Sabi niya dyan yung response ni Jesus, neither hath this man sinned. So, minsan yung hirap ay hindi parusa. Tama? Kundi katulad ng sinabi niya, but that works of God should be made manifest in him. So, hindi parusa madalas yung hirap mo, kundi yun yung nagiging stage. Yung kalagayan mo, yun yung nagiging entablado para ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan
sa mga tao. Amen? So balikan natin yung sa John 11:35. Na kung paano si Jesus tumangis, di ba? Pinakita dito na nasa gitna ng mountain of desperation, kaya sabi dyan sa kanta, you face the mountain of desperation. Di ba? So, pinakita dito na sa gitna ng mountain of desperation, hindi ka nag-iisa. Because Jesus is your safe refuge. Amen? So, kasi si Jesus, isasamahan ka niyang lumuha. Di ba? Lumuluwa siya kasama mo bago pa man siya manalo para sa iyo. So, nakita niyo kapatid yung 4 days principle na yun. Yung 4 na araw na yun na namatay patay na si Lazarus. Di ba? Sa panahon natin ngayon, although sa panahon din nila, wala nang pag-asa yun, mabuhay. Tama? To our naked eyes, wala na yun, patay na yun. Di ba? Pero matatandaan mo dapat kapatid, na sabi ng mensahe, sabi ng salita ng Diyos, na kahit kailan hindi naging late si Jesus. Tama? Kahit kailan hindi siya naging late. Di ba? Kapag yung sitwasyon mo is mukhang patay na. Tama? Di ba? Na doon mas nagniningning yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Di ba? So, sabi ni Jesus dyan, sa verse 4, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. So, instead of asking na, Lord, bakit nangyari to? Di ba? Bakit ganito yung nangyari sa kapatid ko, kay Lazarus? Di ba? Kundi dapat ang tanong niya is, saan ako dadalhin ito? Saan ako patungo? Di ba? Kasi yung tomb or yung libingan is magiging testimony. Di ba? Na merong nabuhay. Bagamat 4 na araw na siyang patay, may nabuhay. Di ba? May patotoo doon sa tomb, sa libingan. So, nakita nyo kapatid, di ba? Sabi nung kanta, that they that wait upon the Lord shall renew their strength. Tama? Even sa Isaiah yon. So, yung waiting is nagbibigay ng bagong lakas sa atin. It renew our strength. Sabi nung kanta, kapag nag-iintay ka sa ating Panginoon, dapat nare-renew yung kalakasan mo. Amen? So, kapag nag-align yung isip mo, kahit nasa bagyo ka, di ba? Nang problema, may kapayapaan ka. Amen? So, di ba, nakita natin, may mga tanong sa buhay natin na walang sapat na paliwanag. Di ba? So, pero kapag yung sagot is hindi sapat, dapat maintindihan mo na naandyan si Jesus. Amen? Di ba? Hindi niya lang sasagutin yung prayer mo, but He will comfort your soul. Di ba? Katulad ni Lazarus. After that, sabi sa 43, and when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Diba? And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. So, nakita niyo kapatid na nung si Lazarus lumabas, akala ng mga tao katapusan na. Diba? Akala nila wala na mangyayari. But from that very hour, from that very moment, doon makikita na merong malaking testimony. Tama? Diba? So, yung na kung paano yung pain mo, diba? Dahan-dahang gumagaling. Why? Sapagat nakita mo yung death, di ba? Or kapag it comes with a metaphor na kapag yung nangyayari sa buhay mo, yung mga plano mong palpak, yung dreams mo na nawala na, kapag you feel na nawala na yun sa'yo, gagamitin ng Diyos yan para sa kanyang kaluwalhatian. Di ba? Because kapag sumunod ka sa ating Panginoon, yung akala mong wala na, darating ang panahon, magkakaroon na. Amen, di ba? So, makita niyo yung ultimate promise ng ating Panginoon. Sabi niya dyan sa 14, sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa inyo,
na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? So kapag sumampalataya ka, it's the ultimate promise. Di ba? Na makikita mo yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya kapag nanalangin tayo, huwag kang manalangin gumaan. Gumaan yung buhay mo. Tama? Gumaan yung mga nararamdaman mo, yung mga pasanin mo, gumaan. Huwag. Kailangan mag-iba yung kaisipan mo. Tama? Ganon si Jesus mag-isip. Diba? Nanalangin siya sa ating Panginoon na sabi niya, remove this cup unto me. Diba? Thy will be done. Sabi niya. So, nakita niyo yung kung paano manalangin si Jesus, dapat matuto rin tayo manalangin. Ng ganong kaisipan. Diba? So, makita niyo kapatid, huwag kang manalangin na Lord, sana gumaan tong mga ganun ko sa buhay. Mga problema ko sana gumaan. But manalangin ka na lumakas ka sa pananampalataya. Diba? Para kapag dumating yung challenge, dumating yung si Satan sa'yo, diba? Handa ka na harapin si Satan. Meron kang backer sa likod mo. Mas malakas kaysa kay Satan. Tama? Diba? Kailangan yung puso mo, yung kaisipan mo naka-align sa kaisipan ng hari. Amen? So kapag naintindihan mo na mas higit siya, tama? Sa anumang solusyon, yung puso mo, mas mahahanap niya o mararamdaman niya na he is in a safe place. He is in a peaceful refuge. Tama? Diba? So makita natin kapatid, hindi mo para malaman kung paano ganito. Kaya nga, sa mensahe ni Prophet, kung nabasa niya na dapat, hindi tayo nagtatanong or nagtatanong sa ating Panginoon na, Lord, ba't nangyari ganito? Ba't nangyari ganyan? Diba? So makita natin kapatid, hindi mo para alamin kung anong plano niya sa'yo. Diba? Kundi, kailangan mong alamin kung anong kaya niyang gawin para sa iyo. Tama? Diba? Katulad ni Mary. Diba? Anong ginawa ni Mary nung dumating si Jesus? Although, umiyak din siya. Nagreklamo din siya. Pero ang ginawa niya, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at umiyak. Tama? Katulad natin, kapag wala ka ng kasagutan sa mga katanungan mo, we just kneel and pray sa ating Panginoon. Diba? At kung yung sagot is hindi sapat, you have Jesus. Amen? Diba? Diba? So makita natin kapatid na kapag nananalangin tayo is hindi para i-let go yung ating mind, diba? Kundi dapat magtiwala ka. Because sabi dun sa Romans 8 that all things work together for good to them that love the Lord. Tama? Diba? Sabi niya yan ni Prophet sa message niya. I know a young Catholic boy one time had a prayer book saying prayers for his mother to live para mabuhay. And she died. Namatay yung nanay niya. After mamatay ng nanay niya, he threw the prayer book in the fire. Diba? Kasi doon siya nagtiwala sa prayer book na mabubuhay yung nanay niya. Pero namatay yung nanay niya. Kaya binato niya yung prayer book na yun sa kapoy. Sabi ni Prophet, I don't go for the prayer book. Sabi niyan, see, you take the wrong attitude. You're trying to tell God what to do. Diba? Gusto mo kasing mangyari yung gusto mo. Para sabi ni Prophet, prayer should be, Lord, change me to fit your word. And then, not change, not let me change your mind. You change my mind. Sabi niyan, see, you change my mind to your will. And your will is written here in the book. Amen dyan. And Lord, don't let me go till you got my mind set just like your mind. And then when my mind is set like your mind, then I'll believe every word you wrote. And you said in there, you make everything work together for good to them that loves you. And I love you, Lord. It's all working together for the good. Diba? So makikita natin kapatid, what is the purpose of praying? Anong purpose ng praying kapatid? Ang purpose ng pananalangin is to stay in fellowship sa ating Panginoon.
Sabi niya dyan, just previous of this chapter, we find one place where the Son of God spent so much time in prayer. And if Jesus had to spend much time in prayer, to stay in fellowship with the Spirit that was in Him. Diba? Kaya hindi tayo nananalangin sa Diyos na nandoon sa malayo. Kasi nananalangin tayo sa Diyos na naandito, that's in us. And anong ginawa niya? Bakit siya naandito? To have fellowship sa atin. Amen? Sabi niya dyan, how much more do you and I have to spend in prayer? Much time in prayer. Sabi ni Prophet. If you only knew what time in prayer meant. Sometimes when you're in prayer, God changes the complete destination of different things that's going to happen. Do you believe that? Sabi dyan. Might be something fixing to happen and your prayer could change the whole situation. Diba? Kaya importante na tayo nagpapanalangin sa isa't isa. Kasi prayer can change circumstances. Diba? So makikita natin kapatid na ang panalangin is nakakapagpabago ng isip ng ating Panginoon. Tama. Pero para mabago yon, it doesn't mean na kaya nagbago yung isip niya because dahil gusto mo. Diba? Kaya yung nagbago dahil nakita niya yung pananampalataya sa'yo. Diba? So kaya ngayong gabi kapatid, kailangan mag-iba yung prayer mo. Not the usual prayer na Lord, pahing ganito, pahing ganyan. Diba? Kailangan mag-iba yung prayer mo, kailangan matuto kang manalangin. Diba? Kasi yung plano ng ating Panginoon sa atin is hindi para sa evil. Sabi dun sa Jeremiah 29:11. Tama? Basahin natin. For the last two. Basahin natin. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Tingnan niyo kapatid, thoughts of peace. Diba? Kapayapaan and not of evil. To give you an expected end. Diba? So yung expected end sa dulo, diba? It's kapatid, a hope or pag-asa. Diba? Hindi yun aksidente na yung pinagdaraanan mo. I mean, yung pinagdaraanan mo is hindi aksidente. But kaya mo yung pinagdaraanan because merong expected end ang Panginoon sa iyo. Amen? And it's a thoughts of peace, hindi evil. Amen? So, makita nyo kapatid, may destination yung Diyos para sa iyo na puno ng kapayapaan. Diba? Last, Isaiah 26. Verse 3. Sabi niya dyan, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Ito niyo kapatid, yung perfect peace is hindi dumarating dahil wala nang problema. Kundi kaya siya dumarating kundi dahil yung isip mo is naka-stay, di ba? Sa katapatan sa ating Panginoon. Amen? Di ba? Kaya ngayong gabi dapat naintindihan natin na kailangan tayo ay mag-stay sa salita ng ating Panginoon. Tama? In order to obtain the perfect peace. Amen? At kapag ang panalangin mo is hindi sapat, kailangan mo maintindihan na si Jesus ay sapat sa iyo. Amen? Kaya nanyan po ang box na tayo tumayo. Awitin natin to be like Jesus as a prayer. To be like
pinaliwanag sa amin, Panginoon. Sa kabila ng lahat, Panginoon, ay nawa, Panginoon, naintindihan namin at naunawaan. Sa kabila ng lahat ng problema, Panginoon, ay nariyan ka para sa amin, Panginoon. Despite, Panginoon, na hindi namin makita ang kasagutan, hindi namin, Panginoon, malaman o hindi nakaalan sa aming kaisipan, dalangin namin, Panginoon, na baguhin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan nawa ay nakaalign, Panginoon, sa iyong kaisipan. Upang kami, Panginoon, ay makapag-isip ng maayos. Turuan niyo kami, Panginoon, kung paano manalangin ng tama. Dalangin namin, Panginoon, na manahan ka sa amin at manahan nawa kami, Panginoon, sa iyo para, Panginoon, ma-obtain namin, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na ipinagkaloob mo sa amin. Nawa, Panginoon, ito ay malaglag sa aming mga puso at maunawaan, Panginoon, at maintindihan, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng iyong presensya sa amin, Lord Jesus. Sa inyo, Lord Jesus, ang lahat ng kataas-taasang papuri at pasasalamat. Dalangin din namin, Panginoon, na tulungan niyo kami, Panginoon, na maging katulad mo, Panginoon. Lord, napakahirap maging katulad mo, ngunit, Lord Jesus, ang dalangin namin, Panginoon, ay maging katulad mo, Panginoon, Lord Jesus. Sa inyo, Lord, ang mataas na papuri at salamat sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ng aming Diyos, tagapagligtas. Amen. To be like Jesus, to be like Jesus. bawat isa ay pinagpala ng ating Panginoon sa gabi ito na nagkaroon muli ng kalakasan sa ating mga pananampalataya. Kahit minsan yung ating panalangin ay tayo talaga ng susunod na Christ Jesus. So, alam natin na ang lahat ay all in all is si Jesus Christ. Katulad nung nabanggit kanina, hindi tayo marunong manalangin. Tama? Sabi ng Book of Romans, ang Espiritu na nasa atin ang siyang nagtuturo pa kung paano tayo manalangin. No? Pero yun nga, tayo maghintay sa ating Panginoon. Matagal na tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Tama? Pero habang tumatagal, sabi nga ng Bible, katulad ni Abraham, hindi tayo nangihina sa pananampalataya, kundi lalong lumalakas sa pananampalataya. So, hindi natin alam ang panahon na yun nga, sabi ko nga lagi sa inyo na this 2026 ang itong sinasabi ng nandito sa mensahe, simula daw 1906 to 2026 ay 120 years. At in example nila yung panahon ni Noah. Diba? Sabi niya, maging 120 years ang ano sa tao, sa lupa. Na itatagal. Kaya nagkaroon sila ng conclusion na o estimation siguro pagkukumpara doon na simula 1906 di ba yung starting ng ng Laodicean Church Age hanggang 2026 yan ay darating daw ang Panginoon. At may computation pang iba, mga ibang computation ng 70 years nila, ng 70 weeks of Daniel. No? May magam silang explanation na kung hindi daw 2026, 2027 at inilagay naman nila sa Jubilee year. So, ganyan.
Yan yung mga sabi-sabi nila, pero wala nang date na ibinigay ang Panginoon, na exact date na sa kanyang pagdating. Kahit nga anghel sa langit, di nila alam eh.